Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral tayo ng isang game ng isang bagong 8-year-old prodigy. At yan po ay si Roman Shogjev, kung saan marami po siyang Grandmasters na tinalo doon sa nakaraang World Rapid and Blitz Championship. Ayan, so ito magandang aralin, makita natin bakit ang dami na pong mga prodigy ngayon na nagsisilakasan. While at the same time, ito po talaga yung mga para nakaka-demoralize din sa aming mga professional chess players, kung saan makikita po natin yung trabaho namin, no, na professional chess, kinukuha na po ng mga maliliit na bata. So ito, 8 years old pa lang, tumatalo na ng mga Grandmasters. So how much more kapag medyo tumanda na itong mga 10, 11, wala na kaming laban dyan. Pero ngayon, maganda aralin natin paano ba siya nakakatalo ng mga GMs, and meron pa isa dyan, Super GM, no? 2600, may tinalo rin siya. Ayan, so dyan po sa limang yan, pumili ako ng isa at ang napili ko ay yung laban po niya kay Johan Christiansen from Norway with a rating of 2494. Take note, ito po ay hindi classical game, ito ay rapid game lamang. Pero kahit rapid game pa lang to, no, hindi ko ma-imagine paano yung 8 years old na bata tatalo ng Grandmaster. Ngayon, tignan po natin paano niya tinalo itong Grandmaster na ito. So punta tayo sa ating game. White po si Roman and black si Johan Christiansen. Ito po nag-start with E4. Ayan, pagka mga batang prodigy talaga, kadalasan po niyan attacking players. So E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, and then dito nag-Knight F6 si Johan Christiansen. Ayan, makikita natin, gusto rin pumasok po doon sa mga magugulong laban, no? Kasi ang linya dyan ng mga Super GMs, kung gusto nila ng kunatan ay yung Gyoko Piano. Ayan, yan po yung makunat na linya dyan eh. Kasi pagka nag-Knight F6 ka, open ka dun sa tinatawag na fried liver attack. Ayan, no, yung aatakihin ka agad yung F7, and then pagka D5, E takes D5, hindi mo pwedeng capturein yung pawn sa D5 kasi merong Knight F7. Yan po yung parang fried liver attack ang tawag dito. Tapos may fork. Ayan. So, ang linya dito, pagka-capture sa D5, Knight A5 check. Knight A5 and then Bishop B5 check. At dito nag-Bishop D7 and Queen E2, Bishop D6. So, Knight C3 and Castle. So, ang kinalabasan parang pawn sacrifice. Merong extra pawn ang white dito sa gitna, sa D5. So, nag-Bishop D7, Queen D7, and then castling. Rook A E8, develop lang ng Rook. D3, and ngayon Bishop B4. At lumalabas, mababawi na po yung pawn. Kasi yung D5 pawn, hindi po madepensahan. Ayan, so marami nang naka-atake dyan. Not to mention, yung nag-iisa dumidepensa under attack din. Ayan, so nag-Bishop D2, Knight takes D5, and ngayon po nagkapalit-palitan ng pyesa. So nag-Queen E4, threatening checkmate actually. Ayan, no? And threatening din yung Knight sa D5. So parang double attack pero hindi naman mawa one piece down. Kasi merong F5, and then pagka-capture, nagkapalitan, ang ending bitin ang Bishop sa D2. Ayan, so capture, Knight F3, saktong-sakto na lang din. Yung Bishop, muntika na po makulong, pero makaka-atras sa H6. At dito po, siguro, makikita natin yung parang weaknesses pa sa game nung batang ito. Kasi 8 years old pa lang. Usually talaga dyan, pag mga bata pa, mahina pa sa strategy and endgame. Ito pong tira niyang B4, parang hindi ko nagustuhan masyado. Kasi pag nag-B4 ka dyan, magkakaroon ng maraming mga butas-butas doon sa posisyon ng mga pawns mo. Maraming weaknesses na mangyayari. So, kailangan maingat ka sa mga pagpupush ng pawn. So, instead of B4,
kung saan makikita natin na wala po yung lamang. Maganda siguro kahit rook fe1 lang. Develop lang ang rook, tapos battery. Diba? Para simple lang, wala masyadong weaknesses na mangyayari. Pero syempre, bata ito, makikita natin, very very aggressive po. B4, atake agad. Knight C6, and then kumain sa C7. Yan, knight takes C7, rook E7, and then a knight D5. Yan, so pagka knight D5, under attack ito, nag rook D7, and ngayon nag B5. Ayan, so another inaccuracy. Ang maganda daw is C4. So didepensa lang dito, pero sasabog kasi ang posisyon pagka ganyan po ang ginawa. Meron kasing E4. So halimbawa, kung capture, mapapatras itong knight, parang alanganin. Lumalabas yung mga pyesa ng puti. Merong knight E5, malakas ang counterplay ng black dito. So ang ginawa, nag B5, inatake ang knight, counter attack. Ayan, wala pong atrasan ng pyesa dito kay Roman. Talagang sugod ng sugod. So pagkakain, kumapture dito, binawi ang knight, no? Ang kalaban niyang grandmaster nag E4, inipit yung knight sa F3. So sa unang tingin, parang ang gagawin talaga dito is knight E1. Ayan, para medyo passive, depensa lang muna, malamang kakain, and tuloy-tuloy lang ang laban. Kaso ang ginawa nitong bata, very very aggressive, inatake yung knight, counter attack with C4. Ayan, lumalabas yung aggressiveness nitong batang ito, nakikita natin. So counter attack sa rook, take note, pag kumain, merong knight E5 and makakapasok ang knight, tas ito mabibitin. So hindi po pwedeng capturein, kaya ang ginawa is rook D6, and ayun na naman, ngayon ulit, very aggressive ulit, nag C5. Hindi talaga inaalis itong knight, talagang gusto niya sabayan ang mga moves. Pero of course, kung makikita natin sa ating engine bar, medyo mali daw yung C5, pero nandyan na yan tinira na. So rook takes C6, and then nag knight D4. So very interesting, maganda po yung parang tactical play na ginagawa dito ni Roman. Kasi take note, inatake yung rook, and yan po, hindi po pwedeng kumain dito kasi merong knight E6 na fork. So itong batang ito, kakaiba maglaro. Gusto niya lahat ng pyesa niya nakabitin. No, so bitin dito, bitin yung pawn, kanina bitin yung knight, lahat nakabitin. So rook A6, and then capture, rook AE1, rook E8, and then knight B5. So threatening fork dito or fork dito sa D6. So nag bishop F4 para stopper yung mga fork lahat. So G3, bishop B8, and then knight C3, rook AE6, and rook E2, F3, E3, capture, nagkapalitan sa gitna, and knight D5, rook E5, and rook D1. Ayan, so napunta tayo sa endgame na may napakaliit na kalamangan yung grandmaster. So ito na naman, isa pong usually weakness ng mga bata ay yung endgame play. Ayan, kasi dito kung makikita natin, ang technique talaga sa endgame, unang-unang ginagawa, kailangan yung king iginigitna. So makikita natin dito, pag king F7, yung grandmaster gustong igitna yung king. Pero si Roman, hindi niya ginawa yung king F2 or papuntang king F3 para maigitna yung king, activate the king, kumbaga. Ang ginawa niya, puro knight move. So knight F4, rook E7 para walang pasok, knight D3, king E8, knight B4, rook C7, rook E1 check, king D8, rook D1 check, and then rook F1. So makikita natin, unting-unting lumalaki ang lamang nung grandmaster, nung black, kasi na-activate yung king ng itim. So ito mas malapit na sa gera na sa queen side. Pero ganyan talaga, So kinain, rook F8 check, king C7, rook F7 check, king B6,
and then rook takes g7. So makikita natin talaga medyo bata pa si Roman. Hindi pa ganong kalakasan yung endgame play niya, no? Pero nagawa niya ng paraan, ang galing. So nag h5 yung Grandmaster at dito na po nagsimula yung mga problema niya. Ayan, kasi ang rule talaga sa endgame, passed pawn must be pushed. Yan po, yan. So simple lang, ang gagawin sana is a5, then pagka knight d3, rook c3, and pagka knight f4, rook a3, pagka capture, ito po sana yung linyang lalamang ang itim kasi mas mabilis yung pass pawn niya. Not to mention, pag itong pass pawn ay medyo lumapit-lapit na sa h7, isang tira lang ng bishop, mapipigil na po yung pass pawn. Ayan. Pero ang ginawa kasi dito, dinipensahan muna yung h7 pawn. So hindi mo na pinakain, na of course normal naman na wag ipakain, pero nawala po lahat ng lamang. So ituloy natin, knight d3, rook d5, knight b2. Ang nangyari dito, nahilo sa mga knight moves yung Grandmaster. King a6, knight c4, rook c5, knight e3, paikot-ikot yung knight, ano? Bishop e5, rook d7, and ngayon pagka rook c3, knight d5, rook c1 check, king g2, rook b1, king h3. Medyo nakakaangat yung king ni Roman, medyo parang naging helping yung mga check doon, ano? So rook b2, a3, and ito na yung naging parang fatal error dito sa laro. So ang best po dito is rook b3 lang. Hahabulin ito para makapture and then sabayan ang pass pawn, no? With around equality, may napakaliit na lamang ang itim. Kaso ginawa is h4. Ito ang hindi nakita, nahilo doon sa mga talon ng knight. So knight b4 check, king b6, tapos na fork. Ayan, ang sakit ng fork na yon. So tinamaan ang bishop, ang tinamaan ng rook and bishop. Ang best chance dito ng itim, actually parang ang last chance niya, is kumain sa g3. Ayan, pagkakain dito, kain, gh2, check, knight, king c5, and then king g2, pagka-capture. So ito parang mauuwi sa tabla kasi meron namang passed pawn na nakakainis yung itim. Kaso ang ginawa kasi, dinipensahan yung bishop. So ang ginawa, kinapture, pagkakain, rook e5. Actually may last chance pa kung kumain sa g3, no? Ang kakalabasan parang one piece down. Pero malayo kasi yung king, tapos itong dalawang pawn na ito maipapalit dun sa natitirang pawn, and yung rook knight versus rook, book drop po yan. Ayan. Kaso ang ginawa, kinain yung knight eh. So pagkakain ng knight, capture sa h4, rook e3, ang ending, naging racing ng mga pawn, kaso mas mabilis yung mga pawn ng white kasi medyo nakaamba na, no? Lamang ng dalawang tira. So yan, pwede nating i-fast forward. Ang gagawin dito ng white, simple na lang, i-push na lang yung mga passed pawn. So pinush ng pinush, at ang ending, syempre mauuna yung passed pawn ng puti. Not to mention, pagka-queen po nito, saktong-sakto nakabantay dun sa queening square ng black. So nag-rook h2, and kitang-kita nung batang, galing din talaga eh. Rook d6 check, rook h6, unstoppable yung pag-queen ng pawn. Ayan, so rook f2, king e4, rook f8, and dito nag-resign ang black, yung kalaban na Grandmaster ni Roman Shogjev. Yun. Ayun, ang lakas na po nito kasi 2042 na yan, 8 years old pa lang yan, tumatalo na po ng Grandmasters. Hindi malayo, magra-Grandmaster din to in the very near future. So, aabangan po natin yan. Sana, no, makalaro ko rin yan, baka sa Olympiad, kung kasali man siya. Hindi ko alam kung taga saan siya eh.
Sana makalaban natin habang bata pa kasi yun ang best chance. Pagka tumanda, wala na po tayong laban dyan eh. So ayan ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po itong game na ito. At susubaybayan natin itong bagong prodigy na ito na tumatalo na ng Grandmaster 8 years old pa lamang. So kung na-enjoy nyo po itong video na ito, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.